Mainit ang hapon nang huminto ang puting SUV sa tapat ng isang simpleng bahay sa San Antonio Subdivision. Mula rito ay bumaba ang isang matangkad, maputi at makisig na lalaki. Si Luis, 33 years old. Isang seaman na bagong baba ng barko matapos ang 9 na kontrata. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt, denim shorts pero halatang may dating. Mula sa tikas ng katawan hanggang sa tiklop ng ngiti niya sa kanyang labi. Halos lahat ng kapitbahay na makakasalubong niya ay napapa. "Uy, si Luis!" At napapahabol ng tingin. Pagbaba niya ng sasakyan ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina, si Aling Meding. "Anak, buti naman at nandito ka na. Kumain ka na ba?" "Hindi pa, ma. Saka na ako kakain. Mamaya na lang. Mag-iikot-ikot muna ako sa paligid. Gusto ko lang silipin kung anong mga nagbago." Hindi pa man siya nakakalayo ay napalingon na siya sa kabilang bahay. Nakatambay roon ang dalagang si Aryan, 19 years old, anak ng kanilang kapitbahay na si Mang Carding. Naka-shorts ito at manipis na puting sando. Malamang ay galing sa paliligo. Ang basa nitong buhok ay may kaunting brown na highlights at nakatali sa taas, at ang balat nitong maputit kinis ay halatang alaga. Nagtagpo ang mga mata nila ni Luis. Ngumiti si Aryan. "Hi po, Kuya Luis." Tila may pumulandit na kiliti sa dibdib ng lalaki. "Hello, tumangkad ka. Dalaga ka na talaga." Tumawa naman si Aryan. "Baka po tumaba lang, hindi tumangkad." "Hindi sakto lang. Mas gumanda ka pa nga." Napayuko si Aryan at tila nahiya, pero lihim niyang nagustuhan ang pupuri. Bata pa siya noong huling makita niya si Luis at hindi pa siya gaanong aware sa kung paano tumingin ng isang lalaking katulad nito. Pero ngayon, iba na. Naglakad palapit si Luis. Halos ilang hakbang na lang ang pagitan nila. "Teka, ikaw ba yung laging nakatambay dyan sa terrace niyo gabi-gabi?" Tanong ni Luis. "Opo, mahilig kasi ako sa hangin sa gabi." Edi simula ngayon, may makakatambay ka na." Anya sabay kindat. Napangiti si Aryan at ramdam niya ang biglang init sa kanyang mukha. Kinagabihan, natuloy nga ang pagtambay nila sa terrace ni Aryan. Nagdala si Luis ng 2 bote ng malamig na beer at ilang pulutan. Wala ang mga magulang ni Aryan dahil nasa probinsya. "Legal kang tumambay ngayon biro ni Luis. Legal naman po kahit kailan." Sagot ni Aryan, pero may kaunting landi na ang tono. Habang lumalalim ang gabi, lalo silang nagkakagaanan ng loob. Pinag-usapan nila ang buhay sa barko, ang mga lugar na napuntahan ni Luis at ang mga pangarap ni Aryan sa kolehiyo. Pero unti-unti, ang mga tingin ay tumatagal, ang mga ngiti ay palalim ng palalim. "Teka, di ka pa ba hinahanap ng boyfriend mo?" Tanong ni Luis habang tinututok ang tingin sa mapupulang labi ni Aryan. "Wala akong boyfriend." "Talaga? Paano mo nagagawang hindi magka-boyfriend? Ang ganda mo." Nilapit pa niya ang mukha niya sa dalaga. Napangiti naman ang isa. "Sabi mo nga, ngayon pa lang ako nagdadalaga." "Swerte pala ako kung ganun. Ako ang unang makakakita niyan." "Unang makakakita ng alin?" Bulong ni Arya na parang sinusubok siya. Napangisi naman si Luis. Nang ganyang ngiti at ganyang tingin. Wala nang salita pa. May ilang segundo ng katahimikan bago unti-unting lumapit si Luis. Mabagal at may paggalang. Nakikiramdam. Hindi umiwas si Aryan. Bagkus ay bahagya pa itong pumikit. Hanggang sa tuluyan na nilang malasahan ng isa't isa. Mainit, mabango, malambot. Hindi iyon halik na mapusok sa una. Pero nang magtagal, lumalim ito. Kinuyom ni Luis ang bewang ng dalaga at dahan-dahan na hinila palapit.
Ang kanyang mga palad ay parang nanliligaw sa bawat haplos. Dahan-dahan, mapanukso, at may kontrol. Luis? Bulong ni Aryan nang bumitaw ang kanilang labi. Baka may makakita. Wala nang tao sa labas. Tsaka, gusto mo rin naman to, diba? Hindi na siya sumagot. Sa halip ay sumandal siya sa dibdib ng lalaki. At si Luis naman ay marahang hinaplos ang kanyang likod. Sa bawat hagod ay para siyang pinapainit. Dumaloy ang kiliti mula sa batok, pababa sa kanyang likod hanggang sa kanyang puson. Lumipas pa ang ilang sandali. Walang nangyari, pero parehas nilang alam, may simula nang naganap. Isang simula na hindi na basta maibabalik. Mula ng gabing yun sa terrace, hindi na naging gaya ng dati ang pagitan ni na Luis at Aryan. Bawat sulyap ay may init, bawat simpleng ngiti may dalang pagnanasa, at bawat pagkikita tila may hinihintay na kasunod. Gabi na ulit, katatapos lang maligo ni Aryan. Nakatapis lang siya ng tuwalya habang nagpapatuyo ng buhok sa kwarto nang makatanggap siya ng text mula kay Luis. Pwede ka bang lumabas sandali? Doon tayo sa silong ng dating bahay ni na Tita Nora. Wala nang nakatira doon. Napakagat-labi si Aryan. Ilang sandaling pagtitig sa sarili sa salamin, tapos ay mabilis siyang nagbihis. Simple lang, puting blouse at maigling shorts. Walang makeup, pero sapat na ang likas niyang ganda para mapatigil sa tingin ng kahit sinong lalaki. Tahimik siyang lumabas at lumingas sa paligid bago nagtungo sa nasabing lugar. Ang dating bahay ni Tita Nora ay ilang kanto lang mula sa kanila. Bahagyang madilim, may bakod pero luma na at hindi na pinapansin ng mga tao. Sa likod ng bahay ay may silong na dating imbakan. Doon niya nakita si Luis, nakaupo sa isang patong na kahoy. Naka-black shirt siya at jogging pants, mukhang bagong paligo rin. Akala ko hindi ka na darating. Bati nito. Akala ko joke lang yung text mo. Balik ni Aryan sabay upo sa tabi niya. Saglit na katahimikan. Hangin lang at mahinang huni ng kuliglig ang maririnig. Bakit mo ko pinapunta rito? Tanong ni Aryan, pero may halong ngiti ang tono. Hindi ko alam, pero gusto lang kitang makita. Malayo sa mata ng iba. Bakit? Tumingin si Luis sa kanya. Diretso, matalim pero hindi bastos. Gusto kita, Aryan. Napalunok ang dalaga. Hindi niya alam kung paano sasagot, pero ang tibok ng puso niya ay parang nagmamadali. Lumapit si Luis at hindi na nagsalita. Hinalikan siya nito, dahan-dahan, pero mas malalim ngayon. Walang humahadlang. Pareho silang nasa isang puwang na parang sila lang ang tao sa mundo. Hinalikan ni Luis ang gilid ng leeg niya. Napapikit si Aryan. Pinakiramdaman niya ang bawat dampi ng labi nito hanggang sa napakapit siya sa balikat ng lalaki. Luis, tawag niya sa pangalan nito. Sabihin mo kung ayaw mo. Bulong nito habang ang mga kamay ay dahan-dahan na gumagapang sa bewang niya. Pero hindi siya umalma. Sa halip ay marahan niyang inilapat ang noo sa dibdib nito. Parang hinihintay niya rin talaga to. Ang masinsinang atensyon, ang damdamin na hindi kayang itago. Umupo sila sa sahig ng silong. Maingat si Luis, hindi nagmamadali. Hinubad niya ang kanyang shirt at pinayakap sa katawan ni Aryan. Init laban sa init, katahimikan laban sa matinding pagnanasa. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng kahoy, nasisinagan ang mukha ni Aryan. May pag-aalinlangan, pero may kasamang pananabik. Sa bawat haplos ni Luis ay tila unti-unti siyang bumibigay. Bawat halik ay parang gumigising sa parte ng kanyang pagkatao na ngayon niya palang lubos na nararamdaman. Hindi ako gagawa ng kahit anong hindi mo gusto. Bulong ni Luis habang marahan na hinahaplos ang dalaga. Pero gusto ko to. Ang tanging sagot ni Aryan. At doon, sa tahimik at tagong silong ng isang lumang bahay,
Nagsimula ang isang gabi na hindi na nila malilimutan. Hindi madalian at hindi marahas. Isa iyong mabagal na pagbibigay. Isa iyong pagkilatis, pagkilala at pagsuko sa damdaming pinipigil pa sa umpisa. Sa bawat haplos, sa bawat ungol na pilit pinipigil, mas lalo silang napapalapit. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa isang emosyon na matagal nang hinihintay na maramdaman ng dalawa. Hanggang sa ang gabi ay tuluyang lamunin ng katahimikan ng kanilang pagnanasa. Nakaunan siya sa braso ko. Tulog, mahimbing. Ang init ng kanyang balat ay ramdam ko pa sa bawat haplos ko sa kanyang likod. Amoy niya pa lang, lalong nagpapabigat ng dibdib ko. Sa silong ng lumang bahay na ito, may isang bagay kaming piniling sirain. At ito ang resulta. Si Aryan. Ang batang yun. Ang inosente pero mapanuksong si Aryan. Napakaganda, napakalambing, napakadaling mahalin. Pero hindi dapat. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko. Tumitig ako sa kisame. Bagamat halos dilim lang ang nakikita. Tahimik. Parang buong mundo ay tulog. Pero sa loob ko, gising ang lahat ng dapat sanang hindi na ako binubulabog. Hindi ko dapat pinuntahan siya. Hindi ko siya dapat tinext. At hindi ko to dapat sinumulan. Pero ginawa ko. Ginusto ko. Pikit akong napabuntong hininga. Luis? Nagising siya at marahang bumangon at humilig ulit sa dibdib ko. Hinaplos ang tiyan ko na para bang walang mali, walang kasalanan. Ang bango mo, sana hindi ka na umalis. Bulong niya. Hindi ako nakasagot agad. Pinisil ko lang ang balikat niya. Umupo siya at inayos ang buhok. Matapos noon ay nagtakip ng kumot sa katawan. Pag alis mo bukas, text mo ko ha? Bukas. Oo, bukas. Ang asawa ko'y paalis na rin mula probinsya. Inihintay ko lang ang message niya para sabihing nasa biyahe na siya. Sa bahay na yun ako uuwi. Sa mismong bahay na ilang kanto lang ang pagitan mula dito. May asawa ko. Yun ang hindi alam ni Aryan. O baka pinili lang niyang wag alamin. Bumangon ako at sinuot ang t-shirt ko. Gusto kong magsindi ng yosi pero baka maamoy niya. Ayokong mapalayo siya. Luis, kapag ba nakaalis ka na, babalik ka pa rin sa akin? Tanong niya. Hindi ko siya matignan. Ayokong magsinungaling. Pero hindi ko rin kayang saktan siya ngayon. Hindi ko alam. Wala kasi tayong kasiguraduhan. Ako, wala rin. Mahinang sagot ko. Pero gusto mo ba ako? Diretsong tanong niya. Katahimikan. Iyon ang sagot ko. Isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa kahit anong salita. Tumayo siya at nagbihis. Niwala siyang sinabing masama. Walang panunumbat. Pero ramdam kong hindi na pareho ang mga mata niya. May tanong na sa loob nun. May takot. Mag-ingat ka, Luis. Ang huling sambit niya bago siya lumabas ng silong. Naiwan akong mag-isa sa lugar kung saan ko tinupad ang pagnanasa ko. Isang makasalanang hiling na hindi ko inaasahan ay dadalhin ako sa ganitong pagkalito. Dapat katawan lang. Dapat ay bakasyon lang. Pero bakit ang bigat? Tumunog ang telepono ko. Ang tawag ay mula kay Maris, ang aking asawa. Love, paalis na ako. Nakaalis na ang bus. See you tomorrow. Napapikit ako. Bukas ay babalik na ako sa tunay kong buhay. Sa responsibilidad. Sa tahanan na sinumpaan ko. Sa asawang matagal kong hindi nakita. Pero buong panahong tapat sa akin. At sa bawat gabing kasama ko si Aryan, si Maris ang tinatalikuran ko. Ako ang gumawa nito. Ako ang pumili. At ngayon, ako rin ang kailangang magdesisyong wakasan nito o lunurin pa ng mas malalim. Sa bahay ni mama ako pansamantalang nanluyan nang makauwi ako mula sa biyahe. Dati naman na talaga akong doon nagpapahinga kapag bagong dating. Malapit lang kasi. Tahimik ang paligid at paborito ko ang lugar para magbuntong hininga. Wala pa si Maris noon. Umuwi sa probinsya nila para asikasuhin ang lupa na pamana ng tatay niya.
Kaya pansamantala, hindi mo na ako umuwi sa sarili naming bahay. At doon ko siya muling nakilala, si Aryan, ang anak ng kapitbahay ni Mama. Gabi-gabing magkatabi ang mga bahay, pero gabi-gabi ring may mas lihim kaming ugnayang dalawa. Lihim na tinakpan ng dilim, lihim na pinainit ng katawan naming parehong nauhaw sa atensyon. Marami nang nangyari sa amin. Hindi na mabilang kung ilang gabi akong dahan-dahan na umakyat sa terrace niya o ilang beses ko siyang niyakap habang sinasambit ang kanyang pangalan sa pagitan ng bawat halik. Sa lumang bahay, sa ilalim ng buwan, sa bawat sulok na palihim naming ginamit para pagtaguan ng bawal naming sandali. Lahat yun, buhay sa alaala ko. Pero hindi na kami maaaring manatili roon. Dumating na si Maris, isang tanghali. Tinawagan ako ni Mama habang nasa labas ako, nakaupo sa bangketa malapit sa tapat ni na Aryan. "Anak, si Maris nandito na, nakapasok na sa gate." Napalunok ako at ewan, pero parang may kirot. Hindi dahil hindi ko gusto ang asawa ko, kundi dahil alam kong tapos na ang katahimikan. Pagbalik ko sa bahay, una ko agad siyang nakita sa terrace. Naka-maxi dress na kulay puti, may pulang lipstick at hawak ang malamig na juice na inihanda ni Mama. Tumayo siya agad at ngumiti at agad akong sinalubong. "Love, namiss kita." Bulong niya sabay yakap sa leeg ko. Namiss ko rin siya. Mahal ko pa rin si Maris, walang duda. Halos isang dekada na kaming mag-asawa at sa tagal ng pagsasama namin, kabisado ko na ang bawat galaw niya, bawat timpla ng boses niya kapag galit o masaya. Maganda pa rin siya, malambing at hindi ako pinabayaan kailanman. Ngunit sa gitna ng yakap niya, habang humihinga ako ng malalim para lasapin ang amoy niyang matagal kong hindi naamoy, sumingit sa alaala ko ang pabango ni Aryan. Ang balat niyang makinis, ang paungol niyang pinipigil, ang titig niyang parang nanunukso kahit hindi niya sinasadya. Naiinis ako sa sarili ko, pero hindi ko pa rin kayang magpaka-plastic. Mahal ko si Maris, pero nagnanasa pa rin ako kay Aryan. Hindi ko pinahalata. Tinulungan ko si Maris na ayusin ang gamit niya sa kwarto. Kumain kami ng sabay. Kinausap niya si Mama. Nagkwento siya tungkol sa probinsya, ang bukid, ang alaga nilang baka, ang tinolang native na manok na niluto ni Lola. Nakangiti ako sa kanya habang pinakikinggan ko siya. Pero sa likod ng ngiti ko, naaalala ko pa rin ang huling gabi sa silong kasama si Aryan. Ang malamig na hangin, ang init ng katawan niya sa ilalim ng mga palad ko. Ang gabi na ayaw ko sanang matapos. At ngayon, ilang kanto lang ang pagitan namin. Nakatira na ulit ako sa sarili naming bahay. Sa bahay ko kasama ang asawa kong legal. Habang siya ay naiwan sa kabilang dulo ng kanto. Isang iglap lang ng lakad, isang maling dahilan lang ng pag-alis ay pwede na akong bumalik sa kanya. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung kaya kong tiisin. Tahimik ang gabi. Electric fan lang ang humahagod ng hangin sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Sa unang gabi namin ulit, sa sariling bahay matapos ang halos isang linggong pananatili ko sa bahay ni Mama, narito na ako, sa bahay namin. Sa ilaw ng lampshade ay tanaw ko ang pamilyar niyang anyo. Nakahiga siya sa kama, naka-night dress na kulay cream, maluwag, pero bumabakat pa rin ang hubog ng katawan. Dati ay sanay na ako sa anyo niyang ganyan. Ngayon, parang may bumalik na pagkasabik. "Love?" Mahina niyang tawag habang nakatalikod ako. Miss na kita, love." Lumapit siya at yumakap mula sa likuran. Ramdam ko agad ang lambot ng kanyang katawan. Sa pagitan ng yakap niya at bulong, alam kong hindi lang ito pangkaraniwang gabi. Alam kong siya mismo ang nagsisimula. At alam kong ako man, matagal na ring gutom sa ganitong klase ng atensyon mula sa kanya. Humarap ako at nang magtagpo ang mga mata namin, wala na akong hinanap pang dahilan. Hinagkan ko siya, mahina lang sa una. Pero sa bawat segundong lumilipas, nagiging masinsin, mas may halong pananabik. Napahawak siya sa batok ko at bumulong sa pagitan ng mga halik. "Ngayon, love, akin ka na ulit."
At sa gabing yun, siya nga lang ang akin. Si Maris lang. Sa piling niya, napawi ang mga alaala ng kasalanan. Sa pagitan ng mga halik, pagdampi ng balat, at pag-ungol ng pananabik, muli kong naramdaman na siya pa rin ang tahanan ko. Mainit ang gabi, mabagal ang bawat galaw, ramdam ang pangungulila, ramdam ang pagmamahal. Sa bawat haplos ni Maris, para akong binabalik sa kung saan ako nagsimula. Pagkatapos ay magkayakap kami. Nakayakap siya sa dibdib ko, habang ang hininga niya'y marahang humahaplas sa balat ko. Mahal pa rin kita. Bulong niyang sabi habang nakapikit. Ngumiti ako at hinaplos ko ang buhok niya. Mahal din kita. At totoo yun. Pero habang nakaunan siya sa dibdib ko, nakatingin ako sa kisame. Walang ibang iniisip, kundi ang bahay sa kabilang kanto. Ang mga gabi sa silong, ang hininga ni Aryan, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, ang katawan niyang tila hinahanap pa rin ang palad ko. Mahal ko si Maris, pero si Aryan, siya ang hindi maalis sa isip ko. Mainit ang tanghali at kadarating lang namin mula sa palengke ni Maris. Habang siya ay pumasok sa banyo para maligo, ako naman ay nagtungo sa labas. Bit-bit ang maliit na upuang plastik at nagsindi ng sigarilyo. Ilang araw pa lang mula nang bumalik siya, pero pakiramdam ko'y ilang buwan agad ang lumipas. Ganun yata talaga kapag may iniiwasan kang katotohanan. Bumabagal ang oras, bumibigat ang loob. Kuya Luis? Muntik ko nang mabitawan ng sigarilyo. Nasa tapat ng gate si Aryan. Nakasimpleng damit lang siya. Blue na dress na hanggang tuhod, pero halatang pinaghandaan. Maayos ang buhok at may kaunting lipstick sa labi. Ang mga mata niya, halatang may agam-agam. Para bang hindi siya sigurado kung tama ba ang ginawa niyang pagpunta rito. Aryan? Halos pabulong ang pagkakasabi ko ng pangalan niya. Ramdam ko ang kaba. Pasensya na po. Itinuro po ng mama niyo itong bahay na to. Gusto ko lang po kayong makita. Sandali lang. Akala ko po kasi. Natigilan siya at napalingon sa loob ng bahay. At ako, parang binuhusan ng malamig na tubig. Sa mismong pinto, nandoon si Maris. Bagong ligo, basang-basa pa ang buhok, nakapink na bathrobe at nakangiti habang naglalakad papunta sa akin. Love, may bisita ka? Tanong niya habang pinupunasan ang buhok ng towel. Napatingin si Aryan kay Maris. Sunod ay sa akin at doon ko nakita ang unti-unting pagbagsak ng mga mata niya. Parang binasag ang mundo niya sa isang sulyap. Si Aryan. Anak ni Aling Tess sa kabilang kanto. Kumari ni Mama. Pautal kong sagot, pilit na nag-iisip ng dahilan. Hi Aryan. Pasok ka muna? Sabay tango ni Maris, kahit halatang may pagtataka sa itsura ni Aryan. Hindi gumalaw ang babae. Hindi na po. Dumaan lang po talaga ako. Sobrang init kasi. Naglalakad ako pa uwi at nadaan lang po ako dito. Napakapit ako sa gate. Hindi makatingin ng diretso. Lalo na nung magsalubong ang tingin namin. Wala siyang sinasabi. Pero ang mga mata niyang nagtatanong. Asawa mo? Matagal na ba? Bakit mo ko niloko? Ayokong sagutin dahil alam kong kahit ano pang sabihin ko, wala nang silbi. Sigurado kong ayaw mo munang pumasok? Tanong ni Maris ulit. Paanya niya pero may ramdam na pagkailang. Ngumiti si Aryan, pero yung tipong pilit lang. Yung parang hinihila ng lalamunan ng bawat galaw ng labi. Hindi na po. Salamat. Sige po, mauna na ako. At bago pa kami makapagsalita ulit, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi ako makagalaw, ni hindi ako nakapagsalita. Nang muling sumara ang gate, humarap si Maris sa akin. Close kayo? Tanong niya habang inaayos ang tuwalet sa balikat. Napangiti ako ng pilit. Madalas ko lang siyang nakikita sa tapat ni Mama. Mabait na bata yun.
Tumango lang si Maris pero hindi na ako tinanong pa. Ako naman ay hindi na rin muling nagsalita. Bumalik kami sa loob ng bahay. Kumain, nagugas ng plato, umupo sa sala. Pero sa buong hapong yun, hindi ko na mabura sa isip ko ang tingin ni Aryan. Ang tingin na puno ng tanong at sakit. Ngayon, alam niya na. Alam niya na may asawa ko. Na siya'y naging bahagi ng isang kasalanang hindi niya alam mula sa simula. At sa lahat ng pwede kong gawin para protektahan siya, ang tanging nagawa ko ay ilagay siya sa masakit na katotohanan. Hindi niya alam. Wala siyang ideya. At ang totoo, pinili kong hindi sabihin. Nung una kaming nag-usap ni Aryan, lahat ay tila inosente. Walang tanungan tungkol sa personal na buhay. Lahat ng sulyap, ngiti at biruan, lahat yun. Lumalalim ng hindi nagtatanong ng may asawa ka ba. At ako, duwag akong umamin. Kaya ako siya niligawan, inakit at ginusto. Nang walang balak na isali si Maris sa usapan. Sa isang linggong pananatili ko sa bahay ni Mama, naging mundo ko si Aryan. Lahat ng kilos ko, lahat ng gabi, lahat ng lihim naming paglalapit, para bang wala akong iniwang responsibilidad. At siya, si Aryan, ay walang kaalam-alam na ang bawat halik ko sa kanya ay kasalanan sa mata ng batas at ng Diyos. Nung una ay binala kong sabihin, pero tuwing tinitignan ko siya, yung mga matang buo ang tiwala. Yung para bang ako ang lalaking buong-buo niyang pinili. Wala akong lakas ng loob na gibain yun. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak ng mundong buo niya sa akin. Kaya nang makita niya si Maris sa harap ng bahay, dun niya lang nalaman ang totoo. Dun niya lang napagtanto kung anong klaseng lalaki ang pinili niyang mahalin. At ako, nawala ang tapang ko sa harap ng dalagang ako mismo ang nagturo kung paano masaktan. Kinabukasan 2:00 ng madaling araw. Mahimbing ang tulog ni Maris sa tabi ko. Nakatalikod siya. Nakaipit ang braso ko sa bewang niya. Pero ang utak ko, nasa malayo. Hindi ako mapakali. Para akong nilulunod ng sarili kong ingay. Ang bigat sa dibdib ko ay hindi lang konsensya, kundi pananabik. Inugot ko ang braso ko. Dahan-dahan at maingat na para bang magnanakaw sa sariling bahay. Nagbihis ako ng hoodie at pantalon. Kinuha ang cellphone at huminga ng malalim. Mabilis akong nag-type ng mensahe para kay Aryan. Nasa dating tagpuan ako. Di ko alam kung darating ka. Pero kung darating ka, hihintayin kita. Sinend ko kahit walang kasiguraduhan. Wala akong alam kung basahin ba niya. Kung may balak pa ba siyang harapin ako. Baka galit siya. Baka nasaktan ko siya ng sobra. Pero ako, wala nang atrasan. Lumakad ako sa tahimik na paligid. Ang kalsada ay basang-basa ng hamog. Ilang kanto lang ang pagitan ng kasalukuyan at kasalanan. Ilang yapak lang ang papunta sa lugar kung saan ako muling hihinga. Naroon ako sa silong ng lumang bahay. Ang tagpuan naming dalawa. Maraming gabi na ang dumaan dito. Pero ngayong gabi ay mas malamig, mas tahimik, at mas puno ng tanong. Lumipas ang 10 minuto at wala pa rin siya. Pinilit kong kumalma. Siniksik ang sarili sa isang upuang kahoy. Binilang ang bawat tunog ng orasan sa cellphone. Pinagmasdan ng buwan at nang halos 1 oras nang lumipas, halos sumuko na ako. Hanggang sa may pumasok na anino sa siwang ng dingding. Dahan-dahan ang hakbang. Pamilyar na pamilyar sa akin. Pagkita ng muka, hindi ko na kinailangan ng flashlight. Kahit sa dilim, kilala ko ang anyo ni Aryan. Ang hugis ng muka, ang mga mata na puno ng damdamin, at ang mga labi na nananahimik pero humihinga ng pag-aalinlangan. Aryan, mahinang tawag ko. Hindi siya sumagot. Pumasok lang siya ng tuluyan at tumayo sa harapan ko. Saglit na katahimikan. Parang sinasakal ako ng paligid. Hindi ko alam kung sasabihan ba niya ako na wala ka ng karapatang kausapin ako o bakit mo ko niloko. Pero sa halip ay lumapit siya. Dahan-dahan hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Tinitigan niya ako ng matagal at hindi ako makahinga. Hanggang siya na mismo ang tumiklop. Isinandal niya ang ulo sa dibdib ko. At ako, parang tinapalan ng init ang basag kong puso.
Iniyakap ko siya ng mahigpit. At sa yakap naming yun, wala kaming salita. Pero malinaw ang sigaw ng katawan namin. Nananabik pa rin kami sa isa't isa. Tahimik pa rin siya habang nakahilig sa dibdib ko. Hindi ko alam kung pinipigilan yung umiyak o pinipilit lang talagang wag magsalita. Hinaplos ko ang buhok niya. Marahan. Takot na baka sa isang maling galaw ko ay tuluyan siyang maglaho. Aryan, bulong ko. Narinig ko ang mahinang buntong hininga niya. Maya-maya ay siya na ang unang nagsalita. Luis, ilang beses mong sinadya na hindi sabihin. Napapikit ako. Alam kong darating ang tanong na yon, pero wala akong magandang sagot. Dahil kahit balutin ko pa sa paliwanag, isa lang ang totoo. Pinili kong magsinungaling. Sa umpisa, balak kong sabihin. Pero natakot ako. Baka kapag nalaman mo ay iwasan mo na ako. Ayoko sanang matapos agad. Bakit mo ko pinakailaman kung alam mong may asawa ka? Ramdam ko ang sakit sa tinig niya. Hindi ko rin alam. Mahina ako. Makasarili. Pinaniwala mo kung ako lang. Napayuko ako kahit hindi ko siya matignan. Wala akong ginawang pang-aabuso sa'yo, Aryan. Pero alam kong mali pa rin. Sinadya ko ring patagalin ang kasinungalingan ko. Gusto ko lang na maramdaman na may ibang buhay ako kahit panandalian lang. Tahimik siya. Wala siyang sinabing sumbat. Pero mas masakit yung pagkakalingon niya palayo. Alam mo bang noong araw na nakita ko ang asawa mo ay para akong sinampal? Hindi ko man lang naramdaman noon na may mali tayo, Luis. Hindi dahil manhid ako, kundi dahil naniwala ako sa'yo. Tuluyan nang humiwalay si Aryan sa pagkakayakap sa akin. Napahawak ako sa sentido ko. Masakit, hindi lang sa kanya, kundi pati sa akin. Dahil totoo ang lahat, dahil minahal ko rin siya. Hindi man sa paraang dapat, pero minahal ko siya. Hindi ko sinasabing wala akong naramdaman, pero sana man lang, binigyan mo ko ng karapatang mamili. Sana sinabi mo bago mo ko hinayaang mahulog. Aryan, hindi kita pinuntahan para muling bumalik sa dati. Pinuntahan kita para magpaalam. Parang piniga ang puso ko sa sinabi niyang yun. Pero bakit ka pa rin pumunta? Kung talagang kaya mo na akong iwan, bakit dumating ka pa? Matagal siyang hindi sumagot hanggang sa muli niyang iniangat ang mukha niya at sa ilalim ng mahinang ilaw ng buwan, nakita ko ang namumuong luha sa mga mata niya. Dahil kahit gaano ako kagalit, kahit anong gawin kong tanggihan ka, mahal pa rin kita. At doon na kami tuluyang bumigay. Hindi siya umiyak, pero kitang-kita ko ang sakit sa bawat galaw niya. Nang hawakan ko ang pisngi niya ay hindi siya umatras. Nang dahan-dahan kong ilapit ang labi ko sa kanya, siya na mismo ang sumalubong. Ang halik naming yun ay mas malalim, mas mabigat. Hindi tulad ng dati na puro tukso, puro init. Ngayon, may halong lungkot, sumbat, at desperadong pagkapit sa kung anumang natitira. Bumalik kami sa yakap. Sa bawat ungol na pilit pinipigil, sa bawat halik na parang huling pagkakataon, hinayaan naming ipagsigawan ng katawan ng lahat ng salitang hindi namin kayang sabihin. Sa gabing yun, walang asawa, walang galit, at walang kasalanan. Ang meron lang ay 2 pusong sugatan na pilit pa ring nagmamahalan. Pag-uwi ko kinabukasan ay parang bumigat ang hangin sa paligid ng bahay. Tahimik. Wala si Maris sa kusina, wala rin sa sala. Pero pagpasok ko sa kwarto, naroon siya sa kama. Nakaupo at nakatitig sa akin. Hindi siya galit, walang sigaw. Pero sa likod ng malamlam niyang mata, may puot, may lungkot, at may basag. Love? Mahinang tawag ko. Hindi siya kumibo. Tumayo lang siya ng dahan-dahan. Lumapit sa akin na para bang walang bigat ang hakbang.
Alam ko na ang lahat, Luis. Mahina niyang sabi. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang bumuntong hininga siya't iwasan ang tingin ko, doon ko naramdaman ang tunay na bigat. Sinundan kita kagabi. Nakita ko kung paano ka lumabas ng bahay. Narinig ko ang mga sinabi niyo. Nakita ko kung paano mo siya niyakap. Kung paano ka humalik. Kung paano kayo. Napalunok ako. Parang may gumuhit sa lalamunan ko. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Pero sapat na ang katahimikan para basahin ang ibig niyang sabihin. Maris? Tahimik lang ako, Luis. Hindi ako sumugod. Hindi ako nag-eskandalo. At hindi ako umiyak sa harap mo. Pero sa bawat segundong nakatayo ako sa likod ng poste, habang pinapanood ko kayong dalawa, parang unti-unting binubura ang buong pagkatao ko. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo na ako pang makadiskubre? Napasapo ako sa ulo ko. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Wala akong depensa. Wala akong dahilan. Ngayon, gusto ko lang malaman ng isang bagay. Ako ba? O si Aryan? Sabay tingin niya sa akin ng diretso. Tahimik. Yun ang pinakamasakit na tanong na narinig ko sa buong buhay ko. At sa harap ng babaeng legal kong asawa, ng babaeng pinagsaluhan ko ng maraming taon, ng babaeng minahal ko ng buo, hindi ko magawang sumagot. Dahil kahit anong kasalanan ko, mahal ko pa rin siya. Mahal kita, Maris. Patawad. Halos pabulong kong sabi. At doon na siya tuluyang napaluha. Pero tinapik lang niya ang mga mata niya ng marahan. Yun lang ang sagot na gusto kong marinig. Nang biglang may nag-doorbell. Mabilis at paulit-ulit. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng dalawang galit na muka. Ang mga magulang ni Aryan. Luis, panagutan mo ang anak namin. Halos hindi ako makapagsalita. Nabuntis mo ang anak ko. At ang anak ko, umiiyak gabi-gabi. Ikaw lang ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Tapos ganito lang ang igaganti mo? Parang tinanggalan ako ng hininga. Nabuntis si Aryan. Lumapit ang ina niya at halos iyakan si Maris. Kung ako sa'yo, iha, layuan mo ng asawa mo. Hindi lang babae ang sinira niya. Pati kinabukasan ng anak namin. Hindi ako nakaimik. Hindi ko alam kung anong uunahin. Ang gulat, ang takot, o ang awa kay Maris. Pero si Maris, siya na ang sumuko. Lumapit siya sa akin. Luis, ito na ang huling pagkakataon na pipiliin kita. Pero hindi kita pipilitin na piliin ako. Iniabot niya ang wedding ring niya sa palad ko. Panagatan mo na lang ang ginawa mo. Kasi kahit mahal pa rin kita, hindi ko na kayang maniwala ulit. At sa harap ng lahat, wala akong nasabi. Tumalikod siya, binalikan saglit ang bag sa sala, at tuluyan ng umalis. Ngayon, heto ako, mag-isa. Pinagbayaran ko ang tukso, ang pangakong binitawan ko, ang pamilya na ako mismo ang nagwasak. Nasa tabi ko si Aryan, buntis, umiiyak minsan sa gabi. Pero kahit anong init ang pinagsaluhan namin, hindi na yun sapat para punan ng butas na iniwan ni Maris. Ngayon ko lang naunawaan na minsan, ang pinakamalakas na tukso ay hindi ang halik ng ibang babae, kundi ang pagsuway sa taong hindi kailanman lumayo. Si Maris, ang totoong bumubuo sa buhay ko, at ako mismo ang dahilan kung bakit nasira ang lahat.